mga crucial, mga kalangga, mapagpalang hapon sa lahat. So welcome again sa aking channel, ang LPTV. Pangalawang vlog na po ito, no, mga crucial, pangalawang beneficiary. So kanina galing kay Manoy Saday, ngayon punta natin si Manoy Joseph, di ba? Yung sa akong beneficiary, syempre kasama ko si Ashley. Kakauwi lang yan, di ba? Bago, pero nagmerienda muna yan bago sumama. Oops. Hoy, naka-video ako. Nagano lang kay copyright. Nako, sana di rebate. Daming tugtog. Oo. Ayan mga kasi makalang, dito kami malapit kila Manoy Saday. Kasama ko pa rin si Ashley. At syempre, sa Bagong Plan sa akin channel, support po tayo kay Ruelop Malalag and Rachel Morales. Syempre, Robo Shirogin. At sa lahat ng mga kasamaan kong charity vlogger. Ito yung daanan kila Manoy Saday. Maputik talaga dito kasi bahait. Alam niyo mga ka-Rachel, pag bumabaha, lubog na lubog tong lugar na to. Barangay Aquino. O, diba? Tara Ashley. O, inabot na kami ng gabi. Alas 6 na. Mag-alas 6 na. Ayan pala. Bunso ni kay Joseph. Papa. Ayan. Nag-aaral ka pa? Hindi na? Sama na. Ay, may asawa ka na? May anak siya? Wala pa. Wala pa. Ilang buwan? 4. 4. Oh, ninong ako niya na. Ninong na ako niya na. Ayan si ate, oh. Wala. Okay, dito kami kay... Nastay, pasok ka. Ayan. Tulog ba si Joseph? Joseph? Tulog yata. Kala ko tulog. Siguro ko TV lang asik na. Asan ang... ito. Ano yan, niluludan? Niluludan. Niluludan. May simpleng TV. Ang cute lang nito, ng TV nila. Kay Joseph, Ano na nila TV? At dito pa rin si kay Joseph, Kamusta? So, doon kami sa, hindi kami nag-New Year dito. Sa kabilang bayan kami nag-New Year. Kamusta? Naluto niya yung dala ko? Masarap pa? Imported yun. Galing galing Hawaii. Mauna kay nagbag pa ako tapos may pinuntahan kami. Sabi ko kay ate, punta ko dito kanina umaga, may pinuntahan kami ng kasama ko. Tapos kanina nag-vlog din ako kay Manoy Saday. Yung asa kamao di dako, yung namamalimos ngayon sa palengke. Yung may los-los din na gustong hindi pa man na anong operasyon niya. Nagpaman. Ayan, yung okay naman. So yun ang ko, dinaanan ko muna siya kasi galing sa palengke. Yun. Din yun. Sabi ko nga sa kanya, nakausap ko, mas okay pa yung sitwasyon mo kasi ikaw nakakatayo ka. Yeah. Wala mang suporta sa kanya, siya lang napupunta sa palengke, namamalimos. So yun ang sinusuporta niya sa diaper. Tapos anong kailangan niya? Di ba? Yun ang nagsusuporta sa kanya. Sabi ko si Kuya Joseph, pinakita ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi dati nawalan ng pag-asa yun. Sabi ko, ito nga si Kuya Joseph, yung isa kong nakilalang beneficiary, akala ko okay yung sitwasyon niya. Yung pala, mas malala pa sa'yo. Sabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya, kunento ko. So kaya na siya, sabi ko, kunento ko yun sa'yo kasi para gawin mong inspirasyon na huwag kang mawalan ng pag-asa. Habang nabubuhay, may pag-asa sa mga pagsubok. Yun ang sabi ko sa kanya. At naman siya. Yun ang last part na kunento ko sa kanya. Na sitwasyon mo nga. Sabi ko, pasalamat ka nga. Ikaw, nakakapunta ka sa palengke. Nakakapaghanap buhay ka pa kahit papano. Si Kuya Joseph, hindi na. Sa kabila na. Sabi niya, bakit ba? Sabi ko, ang kalagayan niya yung namaga na yung paa at kamay niya dahil sa karamdaman niya. So, yun. Walang, kumbaga, nagtitiis sa Hindi ko lang nasabi sa kanya na 10 taong ka na niyan, halos nagtitiis sa kalagayan. Kaya yun, sinama ko sa akong anak. Ayan binuhubog ko yan maging charity vlogger din. Madilim lang. Usog ka doon Ashley. Pakita mo yung mo, di ba? Pangduwa, yan ang pinakapangit ko na anak ko. Maganda nga. Naniwala ka tayo maganda yan? Siyempre naman. Ay, pinakapangit ko yun na anak. Guwapuan naman. Pinakapangit, yan? 10 years old. Sa 4 sila, tapos yung bunso lalaki, kaso binabayang galawan.
Hindi naman ano pa si Nonoy. Si Nono. Nono, kamangkod ni Mama, kapatid yan ni Mama. Oh. Mga tumarkada ko si Nono. Ah, si Papa Nono. Oh, ano na 'yon? May anak din yung malaki na rin kasi maliit pa 'yon, naku hinuha na. Na Mga barkada ko dati sira. Imi. Ah, siya Chime, yung kaibigan mo dati. Ah, Chuputo, ayun na, nauna na sa'yo. Ano yun, high blood din. Si Oknoy. Ah, si Maniyok Yoy, andyan pa. Si Oscar, si Junior. Ayun pa. Andyan pa, dyan pa. Kaso nga lang, kung nakakalakad ka lang, di sana na... Pag-evacuate ka dito, para... Kumbaga. Nag-evacuate ka din doon sa... May mga. Kila Mamay Terseng. Doon ka nag-evacuate. Nakita ka man nila. Oo, yung katuwa ko mamay mo. Para... Pinuntahan ka nila doon. Nagtintagan ako sa pinayatag ko na ito, makaroni. Doon pala kayo nag-evacuate nung bagyo. Ako man lang, Sino nagbuhat sa'yo? mga kagawan. Mga kagawan nagbuhat sa'yo. Yung sila Choknoy, nakita ka din po Oo. nila. Pero alam nila ang sitwasyon dati o hindi? Alam nila wala ka dito. Kagawan niya sa Manila ako. Akala na sa Maynila ka. Hinahanap pagkamot sa ako na, Ganyan ang sitwasyon mo. ako sa Manila ka. Yun pala, nandito ka lang, nag-ano sa karamdaman mo, no? Tagal na ako rin lakad. Tagal hindi nakalakad, o nga. Sa sitwasyon mo. May sakit ako, si napay ko ang baga, mas pugpad, ito ba? Ay, san si ano? Mas pugpad baga. Malakas ka pa noon. Oo. May kon ako, pilay-pilay na. Pilay-pilay lang. Pero yun ang nararamdaman mo noon, nung time na yun. Nung buhay pa mga karusyel, mga kalaga, yung tatay nila. Kaya namatay doon, di ako nakapag-sakit. Anong year pala yun? Ilang taon na? May 6 years na ba? Pwede na, no? Mga 6-7 years, ganun. Hindi na. Kasi namatay si Papa eh. Sakit na. May sakit na siya. Ano na talaga, pero nakakalakad-lakad pa. Nakakalakad na siya. May tungkol lang. May tungkod lang siya. Yung apo namin, pala isang taon may 3 buwan. Yung unang, May sakit na ako. yung apo nyo. Ano na ngayon, padusi na. 12 years. So, ibig sabihin talaga, halos 10 years na, may 10 years na pala kasi 12 years, halos 12 years na. Mag 12 years. Tagal na yan. Tagal, oo nga. Tinius ko na. Kaka-upload ko lang kanina yung nakarang vlog ko. Kanina premiere ko kasi yun nga nag-busy man dun sa kabila sa Dait. Ngayon ko lang in-upload, sabi ko kailangan ko i-upload kasi may sunod naman ako ng vlog. Yung kay Manoy sa Dait, hindi ko pa na-upload nung December. Walang kami na ikaw. Meron pa ako iba, may nasuhi pa ako. Mga matatanda. Tapos yung isa nga, si Putol, hindi ko na. Mayroon pa akong binibisyari, hindi ko napuntahan. Baka next. Putol lang pa. Pero nasa 30 plus yata edad niya. 28, ganun. Bata pa. Oo. Ayun naman, magaling pa. Mas yung kahit Putol ang pa, masipag kasi nakakapagtrabaho na sumasama sa laot. Madiskarte kahit ano. Hindi na talaga. Oo. ang pangarap niya yung artificial na paa. Nung blinag ko yun, kumbaga, wala pa tayong naantig na puso. Kumbaga, walang pagkakataon na Pero sabi ko naman sa kanya, wag wala ng pag-asa. Darating din yan, yung pangarap niyang Putol. Malay mo, certain tayo. Kahapon, tumaya ko ng loto. Wala. Pag ako tumama, sabi ko, wala. Tapos yung mga problema na yan. Ako ang pangarap ko wheelchair. Wheelchair. Sige, alam mo, wheelchair. Sige. Ito, Manoy Joseph. Kay Joseph. Pwede ka manawagan dito sa, munting, yung nakaraan, di ba, nagtanong kung anong munting kahilingan pa. Ito, pwede ka manawagan dito. Yung Tagalog lang. Nananawagan ako kung sino ang Tagalog po? Sino ang mabuti ang kalooban. Humingi ako ng kahit wheelchair na lang. Yun lang. Ayan. So, alam ko mga karusyel, mga kalangga, kung bakit
isa sa pangarap ni Kuya Joseph, wheelchair na lang, 'di ba? Wheelchair na lang kasi para naman kahit papaano makalakad-lakad siya sa labas kasi actually halos nagkukulong lang siya dito sa kwarto sa munting bahay nila na syempre Makapainit man na pagka umaga, sa labas. so wheelchair pa lang kailangan mo. So i-sure natin yan na ma-provide yung wheelchair mo. Sana meron tayong mantig na puso na makapag-provide ng wheelchair mo. Munting kailangan ni Kuya Joseph. Tama nga naman kasi yun nga, ako sa sitwasyon niya, grabe. Na dudurog ang puso kasi syempre ilang taon na tapos diba 10 taon 10 taon no sa bahay nakalabas ka lang nung baha evacuation ibig sabihin pala kailangan mag-evacuate ulit para makalabas yun lang ako naka ano sa kalsada sa taasan grabe no yung pagtsatsagaan ni Kuya Joseph grabe sa kalagayan niya ilang taon nandito lang sa bahay munting radyo lang at nakaraan parang wala tong TV. Nandito na yan? Nandito na. Hindi ko napapansin. Ayan, oh. Maliit lang, simple lang TV nila, oh. Ayan, Maliit lang. niya. Libangan lang, tsaka radyo. Tapos, Di ba? maliit na radyo. O Joseph, nung nakaraang kwento mo sa akin, di ba, dumaan ka na sa pangalawang buhay na to, bingit ng kamatayan. No? Ano yung kumbaga di ba, sabi mo ilang taong ka na dito, ano yung nagpapalakas sa'yo? Kasi sa inabot mo ilang taong ka na hindi ka nawawala ng pag-asa. Nagpapalak sa akin, yung panalangin. Sa, na, panalangin ko na sa nagabayan pa ako. Matagal. Saka yung mga pamilya ko, yun, nagpapalakas sa akin. Dahil ko na sila, baka wala na ako ngayon. So, ayan. Sa laki ng dinanas ko na pangalawang buhay, halos ulo ko na lang gumagalaw. Ay, grabe. Ibig sabihin, yung katawan mo wala na, bagsak na nung time na yun. Bagsak na. Kung pinapaupo ako na, nakasandig pa ako sa dyan sa nakaganyan ako sa likod nila. Naalalay. Yun ang dinanas mo nun, yung talagang pinaka-worst na nangyari sa'yo na halos hindi ka na makagalaw. Akala ko hindi na ako mabubuhay dahil pinapatakan na lang ng tubig sa gapas lang ginagamit Sa bibig mo para makainom ka. Ay, grabe no. Parang pati yung bibig mo, hindi na makagalaw. Tuyong-tuyo ko na ito. Tuyong-tuyo na. Nagbalat-balat na rin. Balat-balat na kasi kulang sa tubig na. Sa init. Init siguro. So yung Kuya Joseph, yung sabi mo dati, may mga kasi may nagtanong sa akin eh. Totoo ba yung talaga na pag doon ka na sa bingit ng kamatayan, parang yung hindi ka pa nagbabalik loob, 'di ba dati? No? Dati? Ano yung mga kita, 'di ba may mga nakikitang elemento? Totoo ba 'yon? Talaga? Totoo. Grabe to. Dati di ako naniwala Sa mga masamang mga aswang ganun. Hindi pa ako gabalik sa hindi pa ako marunong mag-alala sa Panginoon. Yun, kasi marami ako nakita. Kahit anong klaseng impacto. Kahit saan ako tumingin, mayroon. Tayo. Ay no, kinikilabutan ako sa kwento muna naman na kaya, mga nangyari. Kinikinto ko sa kanila. Sabi ko, umalis ka dyan dahil sabi ko, maupuan mo. May dalawang nakaupo. Hindi pala nila nakikita. Ikaw lang nakakita? Ako lang. Tapos may umahawak sa paa ko, hindi pala nila nakikita. Hindi nakikita, nahawakan ng paa mo ng nahawakan. Ikaw lang nakakita? Ako lang. Ano itsura nun? Parang nakakaano? Ang pagbagsak niya dahil galing sa taas. Pagbagsak naging tao. Pag galing sa taas, pagbagsak, nagiging tao. Ano itsura? Ang mga kilala ko parang nakikilala ko ang mga mukha nila, mga sa akin. Tapos pag lumilipad naman sila, galing na sa akin, umiiba naman anyo. Parang kabayo. Kabayo ganun. Parang kabayo ang mukha. Pero tao ang katawan. Sabi, parang tikbalang ganun. Sabi, ganun pala yun. Nung nagbalik ka na sa yung talagang natanggap mo na, di ba naulyuhan ka? Nagpaulyo ka. Ang simula yun sa akin, parang may tumawag sa akin.
na magbalik ako sa ano. Kaya sinubukan ko manalangin noon. Mali pa ang panalangin ko dahil kuhan na kagagaling-galing ko pala. Yun, nag-unti-unti na pag ano, parang nawala na sila, pa isa-isa na lang. Nakikita ko. Ang type na yun. Pa isa-isa na lang. Hanggang na nakagalaw na ako. Tapos nawala na yung mga dumadalaw sa akin. Yun. Hanggang ngayon, wala na. Hindi ko na nakita. Kasi nagbalik loob ka na. Oh. Yung dati, gabi-gabi, hindi ako natulog. Oh. Oo. Matagal din yun, matagal din. Tagal, mga higit isang linggo. Isang linggo. Yung sitwasyon mo na, yun talagang hinang-hina ka na Oo, yung ina na parang, yun na nga. Yung, wala naman ako nakikilala na, kahit isa. kahit sino sa mga kasamahan mo, Oo, kahit dito sa pamilya mo. Wala na ako kilala. Yung time na yun. Yan, nung malapit na ako na, siguro ko kukunin ako, doon ko na nakita si kamatayan. Oh, yung sabi mo nakaraan, totoo pa talaga yun na nakita mo na talaga yung Ang talagang ang suot niya ano silang itim hanggang ano mahaba yung suot. Tapos mahabang kalawit. ay grabe. Yun. Ang ginawa ko, parang pinapagalaw ako na ibig sabihin, lumaban ako para hindi ako. Yun. Nung palagi na ako nalangin, bigla na nawala na, hindi na sa akin. Yung palang kailangan doon, magbalik loob ka lang kasi dumarating sa point na nakakalimot tayo, di ba? Kaya doon ako naniwala na may Panginoon talaga. Dahil nung dati hindi ako naniwala. Ano ka lang, parang nabubuhay ka lang, tuloy-tuloy ka lang. Na parang, yun lang, tuloy ka lang, hindi ka Tinutukong ko rin noon, bisyo. bisyo. O inom. Grabe. Yun lang. Tapos, Nung nakasakit na ako yun, naisip ko na. Kaya nga ngayon, sabi ko kung gumaling pa ako, kung kalakad ako, hindi ko na mababalik yung dati mong gawain. babagong buhay na ako. Yun talaga. Ang importante, magbalik loob sa Panginoon, no? Naranasan ko na. Magbagong buhay. Naranasan ko na, namatay. Oo. Yung nga, sabi mo, pangalawang buhay na, naranasan mo na talaga. Kasi yung time na yun, talagang walang-wala na nun. Sila, Inaantay na lang. Talaga ako, namatay na. Namatay ka na talaga. Dahil, pero sila, nakikita ko sila, wala ako narinig. Wala ka narinig. Parang dilat lang mata mo, walang pakiramdam, walang pakialam. Ganon. Manhid ang buong katawan pati isip. Nagising nga ako, siguro ko mga 2 oras siguro. Umiiyak sila sa harapan. Ayun pala yun. Kaya alam na nila siguro na talagang hanggang doon ka na lang. Pero dahil sa pagbalik loob mo sa Panginoon, syempre, pero mayroon pinagsabihan, hindi naniniwala sa akin. naniniwala sa'yo. Ako naniniwala kasi ako sa kwento mo kay Joseph, ilang beses na rin nagpatotoo sa akin na may Diyos sa mga experience ko. Nung hinimatay ako na hindi na ako talaga ang nakita ko talaga mga ulap. Ulap na nakita mo. Tapos may isang lalaki na tumawag sa akin. Ang sabi? Na hindi pa ako pili talaga sa ayun. Mga 2 oras siguro. Pagmulat ko, ngayon nakarinig na. Nakarinig ka na. Parang siguro si San Pedro yun. Anong yung lalaki, nakaputi ba? Hindi ko masyado makuha dahil Di maalala. Para naalala ko, parang mukha lang niya sa ulap. Mukha lang. Mukha lang. Hindi ko makita ang katawan. Ganun pala yun. Kaya simula noon, sabi ko, ayaw pa talaga ako matay. Kumbaga may mission ka pa dito. Kaya ako naniwala na may mission pa. Kasi sa tagal ng tinitiis mo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Nagtsatsaga ka pa rin kahit papano. So, siyempre sabi mo kanina, kay Joseph, ang nagpapalakas ng loob sa'yo ay ang Panginoon, tapos ang pamilya mo. So, importante talaga yung magbalik loob tayo sa ano man yung kumbaga nalulung man tayo sa kasalanan o nakalimot, importante pagbalik loob. Matagal ako nakalimot, nalulung talaga ako, matagal ako kasi maliit pa ako noon, minsan nakikita kita lasing dumadaan ako sa inyo noon. Maliit pa ako noon, elementary, pero ikaw nakainom. Tapos si Utay, yung panganay mo,
May edad ako dyan. Mm. Kasama mo pa yan. Oh. Kaya yun. Mga karosyel, ang sitwasyon ni Kuya Joseph. Sana madagdagan pa natin tulong para sa kanya. No? Kasi syempre sa ilang taon ng pagtitis niya, patuloy siyang lumalaban para sa kanyang pamilya. At ang sitwasyon nga ni Kuya Joseph, 'di ba? Dahil sa gout, tapos gout, ano pa yan? Na-infection na. So kailangan niya talaga ng gamutan. Ang iniinom niya lang, Kuya Joseph, may iniinom ka pang gamot? Amoxicillin. Amoxicillin lang. Kahit walang reseta. May reseta sa akin. Reseta yon sa'yo. Wala lang. Pero yun lang, alalay sa'yo, amoxicillin sa antibiotic. Kasi lumala na, ayan oh, magang-maga na talaga ang paa at kamay ni Kuya Joseph. Sa sitwasyon niya, di ba? Halos hindi siya makalakad. Sabi ko nga, yun nga sabi ko kay Joseph sa kay Manoy Saday, huwag kang mawalang pag-asa. Kasi meron pang mas mahigit na mas mahirap ang sitwasyon sa'yo na ultimo lumabas ng bahay, hindi magawa sa sarili niya. Kaya ano naman siya, nabigyan naman siya ng lalong umano yung ano niya, na magpursige, magpalakas. Dinanas ko na sakit na halos sa gabi-gabi hindi ako makatulog. Sakit. Sa kirot niya, no? Oo, kahit ako, nakita ko, kahit ang dinaranas mong sakit yan, hindi basta-basta. Pagka kumikirot siya, pati kamay ko, naupo na ako. Naupo ka na lang. Anong ginagawa mo, kuya? Pag halimbawa, atakado ka ng sakit niyan, anong ginagawa mo? Ayun, umiinom ako amoxicillin. Amoxicillin, tapos Maya, mga isang oras siguro, mawala na. wala na yan. Yun lang. Recover na. Yun ang nakakasupport sa'yo. Mm. Pero ako ako sa'yo na sa tatag ng ano mo, ng kalooban mo kasi Sinibayan ko talaga. oo, Sinibayan ko, linabanan ko talaga. Tuwang ko sakit. kasi masarap mabuhay, lalo na sa pangalawang buhay, no? So, inisip ko, ako lang naman ang makaano dito. Makakatulong sa'yo. Makakatulong. Kapag pinanghinaan ka ng loob, wala din. Eh kung katulad ng iba na mahina ang Loob. wala na ako ngayon. Oo, yun ang kwento mo, buti sa pinagdaraanan mo Saka, ako, Sa, talaga sa pagkain, hindi ako masilan sa pagkain. Oo, lalo pa sa gamot, hindi ako masilan. Na mga mapait na mga marbilyosa. Oo. Hindi ako Nag-herbal ka pala. Oo, iniinom Oo, yan. herbal ka, mga pwedeng antibiotic na abayabas. Kaya yun sa kwento mo, talagang lalo kong gusto kong kasi yun nga, para mas malinaw ang lahat. Totoo pala talaga yun, na Oo. pag sa bingit ka na, talagang yung makikita mo yung mga, may kwento din iba dyan na nakita ko na yung ganto, yung ganyan, tapos nung nabigyan ako ng pangalawang mga santo na nakikita mo, no? Marami ako nakita, mga maliit na Santo Niño. Santo Niño, Oo, nung nagbalik loob ka na. Oo. Yun Dahil nga. nung umpisa pa lang na hindi na ako nakagalaw, talagang marami talagang pumupunta sa akin dito. Dinadalaw ka dito yung Oo, masasamang saka elemento. Palagi mainit ang katawan ko. Oo, Parang may kalayo palagi sa parang laging may, may palagi sa kaya ilalim ng biyaan ko. oo, mainit. Oo. Yung pala sinasabing ang sundo, yung baga. Oo. Yung pala sinasabi ng sundo, yung si kamatayan na. Si Mataya na, yung Oo. sundo na yun. Yung pala Imagine, dati di ako naniwala. kayon, Nung makita ko, naniwala na ako. naniwala ka na. Mm. Pero mas pinaliwan natin yung nasa taas, no? Kasi sa pangalawang buhay. Kuya Joseph, ano yung masabi mo sa karamihan dito na sa sitwasyon mo, syempre, sa mga nakalimot sa taas, nakalulong sa bisyo, di ba? Ano yung pwede mo maipayo sa kanila? Masasabi ko lang, habang maaga pa, bawasan na lang bisyo. Hmm. Ang nila. Baka pagdating maging katulad ko, Hmm. magsisi. Katulad ko ngayon, nagsisisi ako sa sobra na alak Alak, dati. mga kukulang mo sa kanya. Yun ang masasabi ko lang sa mga katulad ko na lakas uminom, Hmm. sigarilyo, bawas-bawasan na lang para hindi sila matulad sa akin. Hmm. At, Yun lang. yun. Saka ang ginawa ko talaga, bumalik talaga ako sa Panginoon. Umpisa hindi ako naniwala dahil panay panalangin ko parang hindi Tumatalab. hindi tumatalab. Mm-mm. Yung panay na tawag ko, Doon na. yun unti-unti doon ako naniwala. Unti-unti siya parang unti-unti inaalis niya sa akin mga yung pumupunta sa akin ng mga masasamang espiritu. Yun. Talagang may Diyos, no? Oo. Ayan. Doon ko na nakita na talagang kumapit na sa akin dahil
nung huli ko na nakagalaw na ako, na siguro mga 3 panalangin ko, kita ko nagsibagsakan yung yung mga Imahe. oo, yung aswang. Ay, aswang. Oo. Ay, yung yung parang nagsiwalaan sila. Kinilabutan ako, oh. Yung panalangin ko mga 2 beses siguro. Kita ko na hinimatay sila lahat. Ninimatay sila lahat. Doon ako naniwala. Sabi ko Talagang may Diyos. Oo. Pag na maintim yung panalangin natin at magbalik doon tayo sa Kanya, no? Kaya, umpisa noon hanggang ngayon, wala na ako nakita kahit isa. Kahit isa. Puro lang pagdarasal na lang. Puro lang kwan. Itong pintas ko nga, pinaano ko sa pare. Pinagbinditahan mo. Para hindi Yun, maganda cross. Ayan na. Ako lagi rin may Oo. Papa Jesus tsaka cross. Dalawa to, pinagpalit-palit ko lang pendant. Pares tayo, hindi ako mawala ng ganito. Pinili ito sa sa Quiapo. Kaya po, pangontra. Oo. Kasi ang pinakapangontra yan, yung Panginoon, Yan. yung cross na yan, Panginoon. Cross. Di ba? So, yun ang mga karosyel, ang payo ni Kuya Joseph na kung may mga bisyo at nakalimot, magbalik loob na lang, importante. Subukan nila na balik loob. Balik loob, no? Kasi ang iba hindi naniniwala. Talaga. Marami tayong nakakalimot. Kahit ako dati, pero ako ngayon talagang alam ko may Diyos. Kaya lagi kami ginagabayan. Magaan sa pakiramdam. Oo, magaan talaga. Magaan. Ano mo yung ginagawa natin? May pagsubok man. Yung palang bumabalik sa Panginoon, palaging magandang pumapasok sa isip. Oo, parang maluwalhati yung kalooban pati pag-iisip. Ganun talaga. Sa bayo, kahit mga anak ko. Pero hindi parang hindi ako magalit. Oo, parang hindi ka nahihirapan sa sitwasyon mo na yan dahil sa paniniwala mo na siyempre. Tinatawa ko na lang. Oo. Importante masaya. So, malay mo mga Kuya Joseph, ngayong taon yung wheelchair na hiling mo at siyempre yung patuloy na gamutan mo dumating sa iyo ngayong taon, di ba? Kaya sila nagtataka sa akin. Ikaw lang nagkasakit dito, parang ang tagal. Tagal nga. Sabihin mo, kaya ako ilang tao na nagsabi sa akin na patay na ako. Oo, yun nga kasi hindi ka nakikita. Hindi ako nakikita. Mayroon pumunta sa akin dito na hinahanap ang pangalan ko na sinasabi na laslamay daw. Oo. Ako pa natanungan. Grabe. Ay, may bibigay ako sa iyo. So, yung sabi ko munting regalo. Te, ikaw na lang dito sabi ko kay ate, sabi ko may yung kawayan pala kayong kumuha Okay, kasi nagtanong si partner baka daw ibang kumuha. Sabi ko tanungin ko si ate. Ayan, Ashley. Paano ako? Ayan, ito may dagdag ako na panggastos. Pagpasensyahan niyo na dito ha. So, ito. Isang kawayan lang. Sa palaro sana yung gagamitin ko, pinakuha ko yun. Ito, sana makatulong 500 pesos. Gagamitin ito yun? Hindi na. Palaro lang yan sa mga bata, hindi man natuloy. So, tayo, pagpasensyahan nyo muna yan ha. So, basta pag maganda yung blessing sa atin, siyempre, makakaabot sa inyo. Panalangin na lang na gumandaan. Oo. At sana may mas malaki pang, teka lang, mayroon pang mas maantig tayong puso. Te, ano yung masasabi mo? Te, siyempre, sa lahat ng nakakapanood, pwede ka manawagan dito. Ako nananawagan pa ako na naghihingi ako ng asawa ko. Wheelchair lang ang kailangan niya na makalabas-labas niya sa makalakad-lakad o makapamasyal. So, yan ayan. So, tayo sana kahit paano nakatulong yan. Kunting tulong. Basta, sabot ng ating makakaya, 10 ng aking mga kasamahan sa YouTube. Sana mas marami pa kami magawa na tulong at para sa inyo, kay Joseph. Basta, tuloy lang, Padayon lang, wag mo wala ng pag-asa. Pinapanalangin ko talaga na makalakad pa po. Oo. So, ayan, magpapaalam na kami. Kasama ko anak ko si Ashley. Siya yung tinitraining ko kasi gusto niya rin mag-charity vlog, mag-charity. So, ayun na mga ka-shell, mga kalangga. Siyempre, kasama pa natin si Ashley. At galing na kami kila Kuya Joseph. So, ayun lang, siyempre sa kwento ng buhay niya, talagang matatouch ka, Siyempre, kinalabutan ng kanina sa kwento niya talaga. Gusto kong ulitin yung kwento niya na kung ano may nakita niya nung time na hindi pa siya nakapagbalik loob at nung time na nagbalik loob sa kanya na siya dun siyempre sa Panginoon. Talagang maano ka sa kwento niya na talagang may Diyos, di ba? Sabi ko nga,
lahat ng ating hinihiling or minsan nakakalimot tayo, di ba? Kailangan na magbalik loob sa Kanya at syempre maniwala na nandyan talaga siya nakagabay sa atin, na may Diyos, nag-iisang Diyos na tumutulong sa atin at gumagabay. Kumbaga, ang naglalang sa atin sa lahat dito, sa sanlibutan. So yun, sa kwento ng buhay niya, grabe. So sana hiling ko lang, panawagan ko lang syempre na sana matulungan pa natin siya, si Kuya Joseph, sa sitwasyon niya. Munting hiling niya, mga karosyel, mga kalingap. Munting hiling niya, mga karosyel, mga kalangga, syempre isang wheelchair para daw makalabas-labas siya. Isipin niyo naman po, halos ilang taon nandun lang siya sa bahay, libangan niya lang radyo at munting TV, no? Na doon lang libangan niya sa ilang taon, mahigit 10 taon. At nakalabas lang siya nung may bagyo, nung baha. Di ba? At marami daw na nagsasabi na yung iba sabi sa Manila siya, wala siya. Minsan naman sabi wala na siya. Di ba? Kaya syempre sana may mantig tayong puso na yung nakakaluwag na matulungan natin siya magkaroon ng wheelchair, unang kahilingan niya ngayong taon. So syempre magpapasalamat ako sa minamahal nating supporters, sponsor, viewers sa patuloy na pagsuporta niyo po sa amin. At syempre padayon lang tayo. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Sana maraming pang blessing ang dumating sa atin, sa inyo po, no, mga minamahal naming supporters, para mas marami pa tayong matulungang tao. Siyan si Ashley nandyan. Ashley, ano masasabi mo? So Ashley, ano yung masasabi mo kay Kuya? Syempre nakita mo sitwasyon niya. Siyempre, nakakaawa si Kuya, kaya kailangan natin siya tulungan sana. And Thank you. yun. So, di ba, si Ashley naawa din kay Kuya at sana, sabi niya, matulungan natin siya, si Kuya, sa kanyang kalagayan. So, yan, ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat. Happy 3 Kids. Ingatan po yung sarili at sana lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Thank you po. God bless.